sabihin DPWH, kasalanan ng lahat. Nagpapasahan. Sa araw na to, nakikita nyo na kaming mga ahensya ay nagsama-sama at wala nang pasahan ng sisi dito. Lahat kami magkasama, lahat kami nagplano at iisa ang pakay namin na ang pagbiyahe at pagpapakasyon ng lahat ng ating mga motorista at manlalakbay ay magiging matiwasay at libre sa mga pinsala na idulot ng traffic. Maraming initiatives ang ginawa ang DPWH, ang PNP at ang DOTR. Para umpisan siguro to, umpisan natin sa DOTR para sa initiatives nila mula Apari, mula Ilocos hanggang Saban. Sabihin mo kung ano ang okay? Secretary Lopez, para sa mga initiatives natin. Thank you, Sec. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Sec Vince, Sec John Vic. Ang parati pong sinasabi ng ating Pangulo, no, at least for this Semana Santa, sa DOTR po tiyakin na parating may sasakyan at masasakyan ang ating mga kababayan at pangalawa po, ligtas ang kanilang pagbiyahe. So minambuti po namin na kasama po ang DILG, ang DPWH, ang PNP, kasama LTO, LTFRB, na to make sure na meron tayong mga zero obstruction pagdating dito sa kabaan ng ating mga highway. Kung mapapansin nyo po, no, usually po ang ating expressway lang po ang parating masasabi natin na safe, ligtas, at yung response time natin kapag may mga naberyang sasakyan dito sa expressway, maganda po at maayos. Pero ngayon po, ang utos ng ating Pangulo, we have to extend this also to the entire, not only Maharlika Highway, pero MacArthur Highway po. Yung kahabahan po ng ating highway dito papuntang norte at papuntang south din po. So yun po ang gagawin po natin for the next few days, sisimulan po tomorrow, kasama po ang DILG, Chief PNP, ang HPG, LTO, LTFRB, yung mga nakikita po natin usually na nakapark ng mga sasakyan sa mga bangketa ay tatanggalin na po natin yan. No? Hindi po parkingan ang bangketa sa highway, napakadelikado po niyan. At katulong po natin dyan ang HPG at saka LTO, LTFRB. Nagutos din po ang DOTR sa LTO, LTFRB kung pag may mga sasakyan na naaberya sa mismong mga kalsada natin, yung response time po dapat namin ay mabilis also. So, yun po yung gagawin natin at least for the road sector. And I will ask, again, if Sec Vince will want to expound po sa atin pagdating dito sa zero obstruction for the Semana Santa. Kagaya ng sinabi ni Sec John Vic at ni Sec Banoy, tulong-tulong ang direktiba ng Pangulo is kailangan, lalong-lalo na ngayon, na ang tumataas ang presyo ng crudo, ng diesel, ng gasolina, and maraming babiyahe ngayong Holy Week, kailangan maibsan natin kahit papano yung hirap ng mga kababayan natin. And one critical way of doing that is less time on the road. Less time on the road means less consumption, means less expenses sa mga kababayan natin kasi mas mabilis silang makakarating. Hindi masyado silang kukonsumo ng crudo. So, nasabi na ni Sec Banoy at ni Sec John Vic yung mga obstruction natin, yung mga truck, pero ang DPWH naman, lalo na sa Daang Maharlika, ang ginagawa natin ngayon, sinisigurado natin na walang one way. No? Kailangan yan, tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko at maaayos natin kahit papano yung mga sira-sirang kalye. So, halimbawa, ito yung sa Laguna, sa San Pablo, yung mga dating sira-sira, naayos na ngayon. Next, kahapon, nanggaling lang ako sa Quezon. Ito yung Gumaka, ito, sa kalagitnaan mismo ng Gumaka, sira-sira yan nung lang February, January, ngayon maayos na. No? So, importante yan kasi tuloy-tuloy dapat. At ang instruction natin sa lahat ng district engineer tsaka ang regional offices, walang ongoing dapat. Lahat yan tuloy-tuloy, walang tutukod, walang magsa-stop and go. No, nagpapatulong na rin tayo kay Sec John Vic at kay Chief PNP at sa ating HPG na tulungan din tayo sa traffic management. Basta kailangan tuloy-tuloy ang daloy. So, these are just examples. No? Next slide, please.
Ito yung sa Albay din, yan, pinipilit na rin nating ayusin na matapos. So ito lang yung mga examples ng ano. Gagamitin ko na rin yung opportunity na sabihin, lahat ng construction pinahinto natin ngayong Holy Week. SILG, Chief PNP, no? So, kailangan yan, tuloy-tuloy, magre-resume na lang tayo ng construction sa week of April 6. No? So, ngayon, wala ng construction as of nung weekend hanggang Easter Sunday sa April 5. So, yun lang po, no? Tulong-tulong lang po tayo at ingat po sa biyahe sa lahat. Maraming salamat, Sec Vince. Para sa aksyon ng PNP, si General Natates. For sa Philippine National Police, sir, of course, ang trabaho ng PNP is to maintain peace and order. At the same time, ready tayo to respond into dito sa ating emergency responses for public safety. At lalong-lalo na sinabi ng ating DOTR at DPWH, we will help clear the road such that ito, binabantayan natin, maraming mga biyahero, nandyan ang pulis para manghuli dito sa illegally parked, and at the same time, we will use our resources para matanggal itong mga obstruction dito sa kalsada. We have all the personnel. In fact, almost half of the Philippine National Police strength, about 98,000, ay madideploy po ito for utilization for peace and order, at the same time for emergency response and ensure public safety. Ito, for public safety, magko-coordinate tayo sa mga barangay, lalong-lalo na dito sa mga obstruction. So makikita nyo, ultimo dito sa mga schools, wala naman, pinababawal na po yung mga bakal na nakalagay dun sa kalsada kasi marami na didisgrasya dyan, including yung mga magsasaka po natin na nagbibilad ng mga palay o kung ano man ang binibilad sa highway, kakausapin muna natin sila at sa ibang araw na silang magbilad doon. And all of those obstructions on the road, including the traffic flow, direction and control, identified na po natin yan. Taon-taon na lang mayroon tayong mga ganito, not only for the Holy Week, but for Christmas holidays, etc., meron po tayo dyan. Like for example, dun sa boundary ng, if you're going south, boundary ng Quezon and Camarines Norte, ay titignan yan. And going north, and all of the thoroughfares, especially the Manila North Road, Manila South Road, the rest of the Maharlika Highways and the MacArthur Highways, ay babantayan. Thank you, sir. Okay, para rin paliwanag ang gagawin para sa ating baybayin dagat, Secretary para sa Coast Guard. Yes, thank you, Sec. John Vic. Sa Coast Guard naman po, no, naka-full alert status tayo as early as Saturday po, no, bago mag-Holy Week. We deployed 17,000 Coast Guard personnel para po bantayan ang ating paliparan, bantayan ang ating mapantalan at mga iba't ibang terminal. Itong ating mga Coast Guard po handang pong tumulong at umagapay sa ating mga kababayan. At hindi lang po yan, naglagay din po tayo, we strategically position some of our vessels po sa tinitingnan natin mga pantalan kung saan madami ang mga commuters para naman kapag may mga stranded, we can assist right away. So dito po usually sa Marinduque, sa Batangas at sa Calapan. So naka-ready rin po ang ating mga Coast Guards. Okay, dagdag paalala sa lahat ng mga babiyahe. Ang number one cause of fatalities during Holy Week is public intoxication in the beach areas. Nagiinuman yan hanggang alas 10, alas 11, lasing na lasing. Sabihin nila, swimming muna tayo. Last year, parang umabot tayo ng 8 ang nalunod. Dahil dyan, sa nagiinuman, sabay mag-swimming sila, sabay hindi na alam gagawin, nahahanap na sila, sunod na araw na. So, i-deploy rin namin ng PNP at Coast Guard sa mga dalampasigan natin na para ipaliwanag at ipagbawal ang swimming pagkatapos ng alas 10 dahil doon ang gagaling ang lahat ng ating mga napipinsala. Number 2, paalala lang sa lahat ng ating malalakbay, kung may makita kayong emergency, kung may makita kayong napinsala, kung may makita kasi yung o nakakasagabal sa pagbiyahe, tumawag kayo sa 911. Ang 911 ay may 5-minute call time, response time, agad kayo magre-respond. Tumawag lang kayo sa 911 at siguradong magre-responde ang police, PNP at Coast Guard. Ang PNP at Coast Guard
sa inyo kung ano man ang emergency na nangyayari. Ayun lang po. Baka may, ano pa? Oo. Baka may katanungan pa? Joseph Morong from GMA. Sir, pick up ko lang yung kay Sec. Bawal mag-swimming after 10? How are you going to impose this? Hindi. Yung papaalala lang namin, yung mga naglalasing, tapos magsiswimming. Kasi doon lang talaga ang nalulunod. Kadalasan, hindi, intindihan nyo naman, magkakasayahan, sabi magkakayayan, halika, swimming muna tayo. Ipapaalala lang sila, kung nakita nagiinuman doon, huwag na kayong lumangoy. Hindi man hulihin. Hindi naman huliin. Okay. Diba? Hindi naman bawal ang magsaya habang Holy Week. Huwag lang kayong magsaya na magsiswimming pa. Diba? Tama na yon. Either mag-inuman kayo o mag-swimming kayo, pero huwag niyo pagsasabayan dalawa. Okay. Kay Sec Vince. Sir, yung sa Maharlika mo, ilang kilometers yung na-fix na versus kailangan pang i-fix because you stopped temporarily the... Madami pang kailangan ayusin. Kasi alam niyo naman, dekada ng patsi-patsi itong Maharlika Highway natin. Lalo na yung portions ng Quezon, ng Kamsur, ng ilang portions ng Albayan, Samar. So, ang ginawa natin ngayon lang, yung mga critical portions, lalo na dun sa mga traffic-prone areas, tulad yung intersection sa Gumaca, na notorious yan. Kasi ang problema dyan, nasa gitna mismo, nasa sentro mismo ng Gumaca yan. Pero, kung makikita nyo yung sitwasyon ng segment na yan just 2 months ago, talagang tutukod yung traffic dyan. No? So, yun muna ang pinprioritize natin. Pero, ang importante is, itong Holy Week, walang magwa one way. Yun ang kabilin-bilinan natin. No? Kasi yun ang nagpapabagal talaga ng traffic. Pagka nag-one way na yan, nagsa-stop and go, lalo na pag Holy Week, minsan, kilometrong haba ng traffic dyan. And dahil doon, grabe ang konsumo sa gasolina niyan, tsaka yung oras na madadagdag sa biyahe. So, yun muna, yun namang mga area na hindi pa naaayos, sinubukan nating kahit may palliative muna tayo, ibig sabihin, yung konting patchwork lang para yung daloy ng trapiko lang, hindi naman sobrang babagal. Pero yung talagang major rehab of Maharlika will start after Holy Week. Sir, last two for Chief. Sir, I don't know if you can quantify, will you be able to quantify yung volume of passengers that we're expecting for the Holy Week na babiyahe and then babalik? Pwede bang makapagbigay tayo ng figure or... Secretary yung may numbers. Meron? May number ka, sir, ng expected passengers, volume? Yes, maybe we can do it by sector na lang, no? Okay. Ang average natin sa paliparan at insofar as NAIA is concerned, 150,000 per day. NAIA po yan. At basically, ganun din ang balik niyan, 150. Ang ating PITX po, they're hoping po, no, from March 28 to hanggang Easter Sunday, they're looking mga 3M daw po, ang foot traffic and the passenger there. The same with our mga pantalan, mga 2.6 million po, nationwide din po. So ganyan kadami po ang ating bumabiyahe. Kasi alam naman po natin na naging kultura na rin at tradisyon natin na pagdating ng Semana Santa, talaga po tayo umuwi sa mga probinsya at para makapiling ating pamilya. John Major ako, sir. So 3 million, 2.6, mga 5 million. More or less po. Okay. Yeah, thereabout. Sir, last, yung mga maiiwan sa Metro Manila, may mga public utility vehicles. We have EDSA Bus Carousel, LRT, MRT, paano Yes, sir. yung situation? Sa atin dito sa public transport natin, no, i-anunsyo ko na, pagdating sa ating mga riles sa train, LRT1, LRT2 at saka MRT3, from Holy Thursday hanggang Easter Sunday, ano po yan, kumbaga annual maintenance po yan, walang biyahe po yan. Bagamat walang biyahe ang ating mga trains, ang ating EDSA Busway Carousel, 24/7 pa rin po yan, every day. So wala pong pahinga. And of course, kasama na rin po yung mga ating mga ibang mga regular taxi, mga Grab, ibang land transport. Yan naman po ay bumabiyahe during Holy Week. Alright, sir. Thank you po. Manny Tupas from Philippine Star. Chief, yung kailan ba tayo magfo-full alert or nag-full alert na ba tayo? Yeah. And until when? Thank you. Okay. The Philippine National Police is already on heightened alert, and it will be up to Monday. Okay.
Mark Makalalad from DZBB. Good morning po, sirs. Kay Secretary Remulla. Sir, sa LGU, gaano kahalaga yung role ng mga local chief executives natin when it comes to zero obstruction para hindi na masagabal pa yung mga, sa mga national yung Sila pagtulog yung nila? number one dyan. Case in point, sa pinag-usapan namin ni Sec Vince at Sec Bani kanina, si Mayor Benji Magalong, sinisigurado niya na ang Cannon Road ay magiging obstruction-free. Number one notorious dyan, yung Lion's Head. Tumitigil yung mga tao doon para magpa-selfie. Nagiging backed up ang traffic sa lahat. So, titigil yon, may isang lane lang na pwede. So, marami mga initiatives sa ganyan all over the Philippines na gagawin para obstruction-free yung mga lugar niyan. Katulad sa amin sa Ternate, yung sa ilalim ng Kaibiyang Tunnel, ang daming nagpapapicture doon, natatraffic ang papuntang Batangas at papuntang Cavite. So, yung mga ganyang bagay yung mga lugar, ang local government ang siyang nagsisigurado na mawala yung mga traffic na ganyan.